Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is November 2023. Nandito na tayo sa ikalawang hari, chapter 3. Ang digmaan ng Israel at Moab. Unang hari, chapter 3 verse 1. Ng ikalabing 8 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Judah, si Joram namang anak ni Ahab ay nagsimulang maghari sa Israel. 12 taon siyang naghari sa Samaria, ang kabisera ng Israel. Verse 2, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Subalit, hindi siya naging kasinsama ng kanyang ama o ng kanyang ina na si Jezebel, sapagkat pinaalis niya ang rebolto ni Baal na ipinagawa ng kanyang ama. Verse 3, ngunit tulad ni Haring Jeroboam na anak ni Nebat, si Joram ay naging dahilan din upang magkasala ang Israel at hindi niya ito pinagsisihan. Hinulaan ni Eliseo ang tagumpay laban sa Moab. Si Eliseo guys, ito na yung kapalit ni Elias Ikalawang hari, chapter 3 verse 4, maraming tupa si Haring Mesa ng Moab at taon-taon ay nagbubuhay siya sa Israel ng 100,000 kordero at balahibo ng 100,000 tupa. Ngunit, verse 5, ngunit nang mamatay si Ahab, naghimagsik siya laban sa Israel. Verse 6, kaya mula sa Samaria ay tinipon ni Haring Joram ang lahat ng mga kawal ng Israel. Verse 7, nagpadala siya ng sugo kay Haring Jehoshaphat ng Judah at ipinasabing naghimagsik laban sa kanya ang hari ng Moab. Ipinatong niya kung tutulungan siya sa pakikipagdigma laban dito. Ganito naman ang sagot ni Jehoshaphat. Tutulungan kita 10 ng aking mga tauhan at kabayo. Verse 8, saan kami dadaan sa aming paglusob? Tanong pa niya. Sa ilang ng Edom, sagot ni Joram. Ikalawang hari, chapter 2 verse 9 ay chapter 3 verse 9. Kaya nagsama-sama ang sandatahang lakas ng mga hari ng Israel, Judah at Edom. Makaraan ng 7 araw nilang paglakad, naubusan sila ng tubig, wala nang mainom ang mga kawal at ang mga hayop. Verse 10, dahil dito sinabi ng hari ng Israel, tayong tatlo'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kamay ng mga Moabita. Verse 11, itinanong ni Jehoshaphat, wala ba ritong propeta para makasangguni tayo kay Yahweh? Sumagot ang isa sa mga opisyal ng hari ng Israel, narito po si Eliseo, ang anak ni Shaphat at dating lingkod ni Elias. Verse 12, sinabi ni Jehoshaphat, siya ay tunay na propeta ni Yahweh at ang 3 hari ay pumunta kay Eliseo. Verse 13, tinanong ni Eliseo ang hari ng Israel, bakit sa akin kayo lumalapit at hindi sa mga propetang nilapitan ng inyong ama't ina, sapagkat kaming 3'y pinagsama-sama ni Yahweh upang ibigay sa kami ng mga Moabita? Sagot ng hari. Verse 14, sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh ang buhay na makapangyarihan sa lahat na siyang aking pinaglilingkuran, kung hindi lang dahil kay Haring Jehoshaphat ng Judah ni hindi kita papansinin. Verse 15, dalhan ninyo ako ng isang manunugtog. Ganun nga ang ginawa nila ng tumugtog na ito. Si Eliseo nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. Verse 16, at sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ng tuyong batis na ito. Sinabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito. Verse 17, hindi uulan ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Verse 18, hindi lamang iyan ang gagawin niya sa inyo, ibibigay niya sa inyong mga kamay ang mga Moabita. Verse 19, kaya't masasakop ninyo ang kanilang magagandang lungsod at napapaligiran ng mga pader. Ibubuwal ninyo ang kanilang mga punong kahoy, sa sarhan ang mga batis at tatambakan ng bato ang kanilang mga bukirin. Verse 20, kinaumagahan sa oras ng paghahandog nakita nilang umaagos ang tubig mula sa Edom at naging masagana sa tubig ang lupaing iyon. Verse 21, nabalitaan ng mga Moabita na nagsama-sama ang 3 hari upang sila'y digmain, kaya tinipon nila ang lahat ng maaring humawak ng sandata mula pinakabata hanggang pinakamatanda at
at ipinadala sa labanan. Verse 22, kinaumagahan nakita nila ang tubig na kasimpulan ng dugo dahil sa sikat ng araw. Verse 23, kaya sinabi nila dugo. Marahil ay naglaban-laban ang mga hari at sila-sila'y nagpatayan. Lusobin na natin sila at samsamin ang kanilang ari-arian. Verse 24, ngunit pagdating nila sa himpilan ng mga Israelita, sinugod sila ng mga ito, umaorong ang mga Moabita, ngunit tinugi sila ng mga Israelita at pinatay ang bawat abutan. Verse 25, binasak nila ang mga lungsod sa Moab at lahat ng bukirin ay tinambakan nila ng bato. Hinarangan nila ang lahat ng batis at ibinuwal ang lahat ng punong kahoy. Wala nang natitirang lungsod kundi ang Kirch-Hareset, kaya't kinubkob ito ng mga maninirador na Israelita. Verse 26, nang makita ng hari ng Moab na natatalo na sila ng mga kaaway, nagtipon siya ng 700 kawal na sanay sa paggamit ng espada upang makalusot sila sa kinaroroonan ng hari ng Edom. Ngunit hindi sila nakalusot. Verse 27, kaya kinuha niya ang panganay niyang lalaki, ang magmamana ng kanyang korona at sinunog bilang handog sa ibabaw ng pader. Hala, yung kanyang panganay guys. Bilang handog sa ibabaw ng pader na makita ito ng mga Israelita, sila'y kinilabutan kaya umatras na sila at umuwi sa kanilang lupain. Yung hari ng Moab guys, kinuha niya yung panganay niyang anak lalaki. Okay, tapos sinunog. Okay. Ang lulupit talaga ng araw, no? Okay, basahin natin ang ikalawang hari, chapter 4. Tinulungan ni Eliseo ang isang byuda. Ikalawang hari, chapter 4, verse 1, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa buhay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. Verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Verse 4, pagkatapos magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo, punuin mo ng langis na nasa bahay mo, itabi mo ang mga napuno na. Verse 5, umuwi nga ang babae at pagdating ng bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat. Ulitin ko guys. Ikalawang hari, chapter 4, verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at sinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Si Eliseo at ang Sunamita. Verse 8, minsan si Eliseo pumunta sa Sunem, may isang mayamang babae roon at siya inanyayahang kumain sa kanila mula noon. Doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Verse 9, sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Verse 10, bakit di natin siya ipagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, misa, upuan at ilawan. Verse 11, isang araw bumalik na roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Verse 12, tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag na nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Verse 13, sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan natin ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin, baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin, nasisihan na po kami sa pamuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. Verse 14, pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi,
Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi. Wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Verse 15, tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Verse 16, sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalongin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyong akong paasahin. Verse 17, ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. Verse 18, at lumaki ang bata, isang araw sumunod ito sa kanyang ama kasama ang iba pang gumagapa sa bukid. Verse 19, bigla na lamang dumaing ang bata nang masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Verse 20, sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit magtatanghaling tapat namatay ang bata. Verse 21, ang bangkay ay pinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Verse 22, tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko, pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Verse 23, anong gagawin mo roon? Tanong ng asawa. Hindi ngayon, araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan, kahit na kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Verse 24, nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinabi sa iyo. Verse 25, at naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi niya kay Gehazi, dumarating ang Sunamita. Verse 26, salubungin mo, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Verse 27, paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh. Verse 28, sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? Verse 29, nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka, dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata. Verse 30, sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at hanggat buhay ka, hindi ako alis nang hindi ka kasama. Pagsabi nito, lumakad siyang papalabas ng bahay, kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Verse 31, samantala nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandaang ito'y mabubuhay, kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. Verse 32, nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Verse 33, isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Verse 34, dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Verse 35, tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Verse 36, ipinatawag niya kay Gehazi ang Sunamitan at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. Verse 37, ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo, pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. So ito guys, si Elias nakapagpabuhay ng bata, si Eliseo nakapagpabuhay din ng bata ulit. Yung mga patay na nabubuhay nila. Okay, ang kababalaghang ginawa ni Eliseo para sa mga propeta. Ikalawang Hari, chapter 4, verse 38, kasalukuyang tagutom sa Gilgal nang magbalik doon sa Eliseo isang araw, samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, isalang mo sa malaking palayok at ipagluto mo ang mga propetang ito. Verse 39, tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang opo at maraming bunga. Kumuha siya ng makakaya
niyang dalhin. Pagbabalik niya ay ipinagpaputol-putol ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang. Verse 40, pagkaluto, inihiyain niya ito, ngunit, pasensya na guys, nagmamadali na. Verse 40, pagkaluto, inihain niya ito, ngunit nang tikman nila'y napasigaw sila. Lingkod ng Diyos, lason po ito. Hindi nila ito makain. Verse 41, sinabi ni Eliseo, magdala kayo rito ng kaunting harina. Inabutan nga siya at ito'y ibinuho sa palayok. Saka sinabi, ihain ninyo ngayon ng kainin nila. Wala namang masamang nangyari sa kanila. Verse 42, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sibada. Sinabi ni Eliseo, ihain ninyo iyan sa mga tao. Verse 43, sumagot ang kanyang katulong, hindi po ito magkakasya sa 100 tao. Iniutos niya muli, ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa. Verse 44, at inihain nga nila iyon, kumain ang lahat at nabusog at marami pang natira, tulad ng sabi ni Yahweh. Bukas na itong Ikalawang Hari chapter 5 guys. Tingnan mo na pa nagkasya rin yung pagkain nila sa kahit na maraming tao silang pinakain. Okay, hanggang dyan na lang guys. Bye everyone. God bless.